Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol na naman kay Digong, kung bakit nagkaroon si Digong ng napakaraming pera sa bangko at bakit hindi nailagay sa kanyang salin at bakit biglang lumubo ang kanyang deposito noong nakaupo siyang presidente. Well, dito sa bidyong ito ay atin malalaman ang mga sinisiwalat ni Senator Trillanes tungkol sa mga tagong yaman ni Digong na hindi nailagay sa kanyang salin. Kaya narito ang video atin na panoorin. The President of the Philippines has just admitted that he used to personally kill suspected criminals. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. I can explain very well, legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested, mas mabuti daw yung abogado appear sa akin kasi he can explain fully, hindi naman siya but a little less than 200 million, hindi naman ganun kalaki. Sir, magkano po lahat po? Hindi ko alam sabi ko gusto ko buksan ngayon, wala mang opisina pala. Sir, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano po masabi nyo? Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. Sir, how come yesterday you said thousands only, not reach millions? Tsaka, sir, before that, you said 70,000. Hindi ko kasi maano yung ang zero, it's either may zero ba o walang zero. Nalito kayo, sir. Magaling talaga si Digong magpatawa, tapos akala mo totoong bubuksan niya ang account pero yun hindi pala. At inamin niya na meron nga siyang kayamanan na muntik nang abot ng 200 million, di ba? Sinabi niya na meron nga, pero little lesser than 200 million. Ngayon nang tanungin siya, bakit sinabi niya na wala siyang pera? Sabi niya, hindi niya alam yung mga zero. Kaya marunong talaga si Digong. Kaya hindi kaagad na nabubuking. Pero ngayon, dahil sa impeachment, ay mabubuksan ang kanilang mga account. Kaya talagang hanggang sa makaya ay pinipigilan ni BP Sara na mabuksan ang mga account na yan at hindi matuloy ang impeachment. Kasi kapag natuloy, wala na. Kapag natuloy, mabuksan ang mga account At kapag nakita ng taong bayan yan, ay wala na. Bad shot na sila, di ba? Bad shot na kahit sa mga DDS, hindi na sila ibubuto. Tatalikuran na sila. Kaya talagang pinipigilan yan. Gagastos sila, kung kayang bilhin ng buong Senado ay bilhin nila para lamang hindi matuloy ang impeachment. Pero ngayong 28th Congress ay majority yata ay anti-Digong Kaya mahihirapan sila dito. Meron talagang mapahiya na sobrang hiya kung mabuksan ang mga account na ito. Nako, nakakaano no, di ba? Antayin na lang natin ang sana matuloy ang impeachment para makita talaga ang mga pinagsasabi ni Trillanes na mayroon ngang 52 billion joint account ni BP Sara at ni Digong. Alright, balik tayo sa video, courtesy ng RTVM TV. Sa zero. Oo, bilyon na ang pinag-usapan. So now you're confirming that those deposits are real? Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganun kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I've said it in a different way. Wala naman akong deposito ng ganun kalaki. But I never said wala akong account. Sir, bakit hindi yun na ilagay sa salin? As of yun Wala na, ginastos ko na. Happy ako. A little less than a million. Ready to call the bank, sir? Yes, to open. When, sir? For Attorney Monday Panelo. nga. For Attorney Panelo. No, when did you call the bank today? Today. To open it on Monday. To open on Monday. In front of Trillanes and Panelo. Ayan, ito sinabi niya na bubuksan niya daw Monday ang account na yun, ang bank account. Pero hindi yun natuloy hindi natuloy. Hindi niya itinuloy. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman ang katotohanan kung meron nga siyang ganong pera.
Pero hindi lang yan, dahil sa marami pang na-discover si Trillanes na account ni Digong na mas malaki pa pala doon, bilyones na. Kaya ito, kapag natuloy ang impeachment, meron talagang mapahiya at merong iiyak at merong tatalikuran ng kanyang mga supporters. Walang iba kundi yung mga taong ito. Kaya kudos kay Trillanes na talagang naghahabol dito. Hindi pa presidente si PBBM, pinaghahabol na ni Trillanes eh. 2017 pa yata, pinaghahabol na to ni Trillanes. Presidente noon si Digong, binanata ni Trillanes, talagang matapang si Trillanes. Kasi kahit na kapanahonan ng tukhang, binabanatan niya si Digong. At hindi matukhang si Trillanes dahil mista. Maraming mista, di ba? Protektado ka sa brotherhood ng PMA kapag ikaw ay PMA year at lalo na merong ranggo, di ba? Kaya bilib din tayo sa taong ito, meron talagang prinsipyong pinaglalaban kahit na sa panahon ng kapahamakan talagang inahabol niya. Kaya ngayong June, July ay baka mabuksan na or maipatuloy na itong impeachment case na ito. Kasi pinagpasapasa na 28 Congress, merong nagsasabi na hindi raw pwedeng i-refile, hindi raw pwedeng mag-file ang 28 Congress ng impeachment dahil putol na daw, wala na, patay na daw sa panahon ng 19 Congress. Ay nako, grabe talagang mga palusot. Pero ang sinasabi sa konstitusyon ay continuing body, ibig sabihin patuloy, pwedeng ipasa. Pero sa kanila, sa panahon nila ng mga senador na ito na 18 Escudero ay pinagpilitan nila na hindi na pwedeng mapasa. Kasi ayaw nga nila ng impeachment. Kasi nga merong nagdikta, di ba? Na hindi matuloy ang impeachment dahil merong mapahiya. Merong mapahiya at mawalan ng career as a politician. At merong hindi na kandidato pagka presidente sa 2028. Di ba? At wala na. Kapag gano'n na makita na totoo yung mga sinasabi ni Trillanes, ay talagang sino ba bang maniniwala? Kahit mga followers niya, di ba? Hindi maniniwala kung mapatunayan na totoo nga yung 52 billion pesos na joint account ni Digong at ni BP Sara. Alright, balik tayo sa ating bidyong ito, courtesy ngayon ng The Rappler. Huwag muna silang pakialaman. Allow Panelo to explain first the legal ramifications. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Said that based on his statement of assets, liabilities, and net worth, President Duterte's wealth grew almost threefold from over 9.5 million pesos in 2007 to 28.54 million in 2017. Former Davao City Vice Mayor Paulo Duterte more than tripled his net worth, while Davao Mayor Sara Duterte Carpio's wealth grew 6 times in the same time period. The Philippine Center for Investigative Journalism, or PCIJ, reported significant increases in the net worth of the president and his children while they were in public office. This happened even as the Dutertes received modest salaries from their public offices and even as the companies they own or co-own posted negligible earnings. The PCIJ also claimed that the Dutertes did not declare their ownership of an unregistered law firm near SALN, as well as shares in several companies. PCIJ Executive Director Malu Mangajas also said that they have tried to reach out to the Duterte administration many times in the past 5 months before the report was published. We're not singling out the president. I think he knows that we want to promote the public's right to know about how compliant with laws our top public officials are. I think we should actually just put their house in order. We've never actually kept this story a secret from them from the beginning of time. We actually were going around government agencies to get certification, authentication of documents. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sami Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito
tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Naku, grabe no, every 6 months, meron silang 50 million more or less. Silang lahat, pamilya galing kay Digong, Baste, Hanilet, Pulong, BP Sara, galing dito sa Incheck. Ang ano na yan, ang Payula. Every 6 months so ibig sabihin sa isang taon meron silang 100 million. Pero hindi lang yan, meron pa kasi silang racket doon sa Sinovac noong COVID-19. Ay napakamahal pala ng vials niyan. Bawat garapan yan ay ano pala, nasa 2,000 ang ipinatong nila So ibig sabihin ay nasa 4,000 bawat vials niyan. Kasi 2,000 na ang patong nila Digong doon Kaya doon pa lamang, kasi ang budget ng COVID ay 54 billion ba yun? Yung budget sa COVID, hindi ko sure. Basta't malaking 2-digit na billion. At yun yung ginastos sa pagbili ng mga, una kasing inano nila, Sinovac kasi sabi bigay lang daw ng China, mabait daw ang China. Yun pala ay binabayaran yun. Kaya doon pa lamang ay naano na ang mamamayan, naluko na nila Digong at sila nagkapera ng bilyon-bilyon. Grabe, dahil lamang sa COVID, pinagsamantalaan ang pera ng bayan ni Digong. Noong COVID daw ay 7 trillion lahat ang nakuha ni Digong dyan 7 trillion pesos ang ginastos ng gobyerno para sa COVID. At ang sobra doon ay ginamit sa kanyang build. Lahat yun ubos. Kaya pag alis ni Digong, meron siyang utang na nadagdag na hindi niya nabayaran, 7 trillion pesos ang naidagdag sa utang ng buong Pilipinas. Kaya umabot ang utang natin ng 14 trillion pesos. Kalahati doon ay kay Digong lang at ang kalahati doon ay sa 5 presidente. Mantakin, tingnan nyo mga kababayan, 5 presidente nagkautang ng 7 trillion pero si Digong nag-iisa lang nakautang din ng 7 trillion. Sa World Bank, kaya nagiging 14 trillion ang utang natin lahat. Grabe no? Talagang sobra talaga dahil nag-iisa nga lang siya tapos 7 trillion ang utang niya. Yung mga naunang presidente, 7 trillion din ang utang At sa lahat ng presidente, si PBBM lang ang nakapagbayad ng 1 taon na inutang ng administrasyon ng PBBM. Ang iba wala, interest lang talaga ang nabayaran. Grabe no, mga kababayan. Patuloy tayo dito sa video. Courtesy ito ngayon ng The Rappler. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Una na ko yung barlin ko. Yan nga, that is a lesson to be learned. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons. We first planted the intrigues so that we would know where they were from where they came. Ito naman yung sinabi ni Digong dito, siya mismo nagsabi niya na at merong record ang ang ICC na kapag meron silang tukhangin ay maglagay sila ng planted evidence. Ibig sabihin yung nilagay lang sa mga bulsa, sa mga bag, sa bahay, sa kotse. Meron silang nilalagay na planted evidence bago nila tukhangin para hindi sila ma-question.
Ito namin nga ni Digong eh. At yan ay lahat ng yan ay na-record na yan sa ICC. Yung pinagsasabi niya. Kaya dito bilib ang mga ang mga DDS dahil si Digong ay hindi natatakot magsalita. Hindi nga. Hindi yan natatakot. Pero ngayon ay na-realize niya na mali yung pinagsasabi niya yung mga ebidensya, di ba? Kasi nagagamit na ngayon against sa kanya sa kaso niya sa ICC. Biruin mo, iset up eh. Siya mismo nagsabi. Planted evidence. Bago tukhangin, di ba? Bago hulihin. Kaya, hindi maganda. Hindi maganda yung planted lang ang evidence. Dapat meron talagang ebidensya na totoo. Kaya ang mga pulis ay nagiging masama eh, dahil kay Digong. Kasi inaano niya eh. Pinagsabihan niya na siya nang bahala, walang makulong sa kapulisan. Kaya medyo umabuso sa panahon na yun ang ibang pulis. Meron namang mga matinong pulis, pero meron talagang umabuso. Yun yung nag-bounty hunter, nag-bounty hunting. Na kapag meron silang natukang, of course, merong reward money. Yun ang masama talaga sa panahon na yun, sa tukang. Kaya nawalan ako ng gana kay Digong dahil doon sa tukhang na yan. Dahil nga ang iba dyan ay inosente lang at hindi talaga drug runner, hindi talaga pusher, na pagkamalan lang para sa bounty hunting para merong makuhang reward money ang kapulisan, di ba? Kaya kung makatukang ka ng 2 standby, 10,000 na yan eh. Makatukang ka ng drug lord ay kapag big time, 1 million. Kaya marami talagang nag-bounty hunting noon. Alright, so balik tayo sa video courtesy ngayon sa atin ng PTB4. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. President Rodrigo Duterte defends 2 personalities involved in controversies about the government's pandemic spending. In his recorded Talk to the People aired Tuesday, August 31, he talks about former presidential advisor Michael Yang and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kasi si Michael Yang doon negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador, made their entry here. Duterte also admits it was he who appointed Lau to critical posts in the government. He says he trusted Lau, who previously worked with him in his 2016 campaign team and when he was Davao City Mayor. Hindi namin inimbestiga ang presidente. But the fact is, you have to connect when Parmali came in. And when Parmali came in, was at the time the president saw them. All right? Gordon adds, when push comes to shove, they may have to ask Go. Former Health Secretary Francisco Duque III says it was then President Rodrigo Duterte who ordered the transfer of 47.6 billion pesos in COVID-19 funds from the Department of Health to the procurement service of the Department of Budget and Management in 2020. Ayun, narinig niyo mga kababayan, galing sa sa Health Department na budget ay pinatransfer ni Digong sa kanyang pundo yata, di ba? 27 billion ba yun o 37 billion? Hindi ko narinig ng maayos eh. Basta bilyones, 27 or 37 billion budget ng ating ng ating health department, pero pinatransfer ni Digong sa, alam na natin, sa kanyang kung saan niya nilalagay ang pera, di ba? Sabihin natin sa secret account, pinatransfer. Kaya doon pa lang, kahit ginamit niya yun sa pagbili ng baksin, ang baksin naman ay mura lang pala yun sa China. Sabihin natin 100 pesos lang ang isang vial, pero pagdating dito 4,000 pesos na. Kaya tiba-tiba talaga si Michael Yang at si Digong.
sa ano na yun, sa deal ng Sinovac. At pinalabas na libre, di ba? Kaya nga dito, kunti lang ng pa-injection sa amin dahil nga libre lang. Hindi maniniwala ang tao na makapagpagaling dahil libre lang eh. At made in China pa. Yun pala ay binili natin. Meron palang budget. Grabe na panluloko, no? Niluloko talaga tayo. Okay. Alright, balik tayo sa balita. Based on a Commission on Audit report, the 47.6 billion peso COVID-19 fund includes PSDBM contracts with formerly Pharmaceutical Corporation, which is accused of selling overpriced medical supplies to the government. Ayan, hindi pala 27, hindi rin pala 37, napakabingi ko naman. 47 billion pala. 47 billion pesos. At si Michael Yang ang gumastos, ang bali nagkompra sa China at ibinenta kay Digong sa Pilipinas, sa ating health department, ibinigay yung milyong Sinovaccine, yun pala ay 47 billion pala ang budget doon, which is ang totoong pangbili ng Sinovac ay wala sa 1/4, nasa 1/8 lang. Sabihin natin 200 pesos lang yun sa China. Ngayon, pagdating sa Pilipinas, nagiging 4,000 pesos. So, halos times 20 ang ano nila, ang profit eh. Kaya sino bang hindi yayaman dyan? Sino bang hindi magiging bilyonaryo? Of course, hati sila ni Digong yan, tsaka ni Michael Yang. Kaya nga, nagiging automatic na presidential advisor eh. Economic advisor daw si Michael Yang na isang smuggler. At hindi lang kasama sa ano eh, sabi ni Trillanes, sa drug deal. At yung Parmali sa kanila yon na transaksyon, yung mga Sinovac. At iba pang mga kagamitan sa COVID. Nako, grabe. Sana naman hindi totoo, pero totoo eh. Di ba mga kababayan? Sino bang hindi maniwala dyan? Talagang totoo naman. Kaya grabe talaga, 47 billion pala eh, pinagsasayang lang dahil sa COVID. Pinagsasayang lang, ibinili ng COVID. Ibinili ng Sinovaccine na made in China. Andi nang umalma ang karamihan ng Pilipino na ayaw nila ng Sinovac, ay bumili na naman ng mga Pfizer, di ba? Bumili ng AstraZeneca. 3 brand yata yung binili nila, pero doon talaga sila nakapag-profit ng napakalaki sa China dahil nga alam natin na ang China kapag bibili ka ng bulto, bibili ka ng marami ay napakamura talaga ng mga made in China. Ang cellphone nga sa China ay ano lang daw eh, $40 lang daw yung mga magagandang cellphone doon pag doon bibilhin. $40 lang ah. Pero pagdating dito ay 10,000 15,000 pesos, pero pagbilhin daw doon mismo sa China by bulk or yung marami ang pagbili mo ay nabibili lang ng nasa $35 to $40 ang bawat cellphone na merong halaga sa Pilipinas na 10,000 to 15,000. Kaya yun din ang nangyari sa Sinovac na binili lang sa China ng 200 to 300 pesos bawat vial at pagdating dito 4,000 na bawat isa. Grabe. Ay, napagkasayang ng pera ng Pilipinas dahil kay Digong. Grabe. Okay, so balik tayo sa video courtesy ng PTV4. During the oversight hearing conducted by the House Committee on Appropriations, Duque tells members of the panel that the order to transfer funds from DOH to PSDBM was made by former President Duterte in their weekly meeting or Talk to the People program. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mass personal protection
protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR, at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. The senators keep looking for the technical and financial requirements Grabe. formally. Wala ka nang pakialam dyan. Ayan mga kababayan, mga DDS, narinig nyo. Akala nga natin ay libre yung Sinovac eh. Kasi yun ang sabi ni Digong na libre lang, bigay daw ng China dahil mabait ang China sa kanya. Yun pala, pinagkakitaan tayong lahat. Pinagkakakitaan tayong lahat. 100 billion pala ang profit. Kinumpute ni Trillanes eh. 100 billion. Kaya pala mayroong 50 billion, 52 billion pesos si Digong na galing sa mga inchik. Kasi diyan pa lamang sa sa Parmali issue, di ba? Ay kung maghati sila ni Michael Yang sa profit na 100 billion, meron ng 50 billion kaagad si Digong. Kaya nga, halos si Michael Yang palaging katabi ni Digong. Advisor daw to economics. Economic advisor daw si Michael Yang ni Digong. Grabe, economic ba yung smuggler, di ba? Grabe. Advisor pa. Ano ba namang i-advise ni Michael Yang? I-advise yung papatungan yung mga in-order na Sinovac. Grabe no? Isang transaksyon lang, 50 billion bawat isa sa kanila. 100 billion. Si Trillanes ang nagsabi niyan, hindi ako ha. Baka naman meron namang magalit. Kaya pinagkakitaan ang sakit na COVID, kaya hindi pinapasok kaagad ang Pfizer, Moderna at AstraZeneca na mga gawang US kasi totoong mahal yun. Pero doon sila bumili sa China. Mantagin nyo 50 million pala yung binili. Kaya pala pinagpilitan nila na kahit minor de edad ay injeksyonan ng COVID vaccine na akala natin libre, yun pala ay binayaran ng 47 billion pesos ang naubos. 47 billion. Kaya sa COVID pa lamang, bilyonaryo na si Digong sa panahon na yun, 2018-2019. Grabe mga kababayan, no? Kaya pala halos na ang Department of Health nagmakaawa na magpa-injection tayo. Kasi walang nagpa-injection eh. Ang dami-daming vials, ang dami-daming COVID vaccine. Lalo na ang Sinovac, walang nagpa-injection. Ang mga tao naghintay ng Pfizer eh. At nang dumating ng Pfizer, kahit ako, nagpa-injection ako dahil Pfizer na nga ito, US na. Grabe. Grabe talaga, wala na tayong masabi kundi grabe. Okay, tapusin na natin ng video courtesy sa atin ng PTV4. Ang sindikato ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Naku, nanyan. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, Grabe. money laundering, at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito, si Michael Yang ay kasama sa Parmali, kasama rin siya sa Pogo, at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC, na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Ayan, so yan ang katotohanan. 2017 pa naghahabol na si Trillanes. Kaya nga sinasabi ni Digong na trililing eh. Trililing si Trillanes dahil sa habol ng habol sa kanya. Pugo ang last na scam nila Digong eh. Pugo. Kaya nga si Harry Roque ay sumikat dahil sa Pugo. Nagiging legal counsel, legal attorney ng Pugo. At ito, pinaglingkuran. Akala ko si Xi Jinping pinaglingkuran. Ito pala eh. Michael Yang, dahil nga bilyon-bilyon ang naibigay ni Michael Yang kay Digong.
Si Michael Yang ang nagtrabaho pero pera ng bayan, pera ng Pilipinas ang ginawang puhunan nila dahil sa COVID. Ng patulak. Grabe mga kababayan, no? Anong masabi niyo mga kababayan? Grabe ba talaga? Grabe. Talagang grabe. Grabe. Wow. Para na akong sobra grabe. Isang transaksyon lang, 50 billion kagad ang profit ni Digong. 50 billion din kay Michael Yang. At hindi lang yun marami pang transaksyon. Isang transaksyon lang yun. Sabi ni Trillanes. Nag-relay lang tayo, hindi galing sa akin yan. Reaction video lang to mga kababayan. Alright, so ano man ang inyong masabi sa sinabi ni Trillanes na ito na ating binigyan reaction, paki-comment na lang sa ating comment section down below mga kababayan. At hanggang sa muli, sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads.